unang pagkakataon, nagsalita na ang sundalong naputulan ng daliri sa girian ng Philippine Navy at China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Giit niya, hindi aksidente ang mga nangyari. Sinadya raw ng China na butasin at sirain ang mga pump boat ng Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Sa unang pagkakataon, nagsalita si Philippine Navy Seaman First Class Jeffrey Facundo tungkol sa nangyaring pangaharas ng China Coast Guard sa kanila sanang resupply mission sa Ayungin Shoal noong June 17. Kwento ni Facundo sa Senado, alas 6 pa lang ng umaga, nakaabot na sila sa BRP Sierra Madre. Pero ilang minuto lang, agad dumating ang China Coast Guard, sakay ng mga inflatable boat at agad silang binangga. Paano masabi? Biglang binangga kayo bigla. Po, no? Sa video, di ba? Parang binangga kayo, pero hindi na namin nakikita, magulo eh. Tapos parang may mga hawak sila, di ba? May mga maso, mga piko, hindi ko maintindihan, kutsilyo ba 'yon? Palakol, ma'am. Palakol. Palakol po, ma'am. May mga palakol sila. Lahat sila? Yung nakita ko, isang tao lang yung nakita ko na may parax. Pero halos lahat sa kanila, ma'am, may mga mahabang tubo na may matutulis sa dulo. Sa tansya ni Facundo, nasa 8 ang bangka ng China na may tig sa 10 sundalo. 4 lang ang bangka ng Philippine Navy at 2 ang umabot sa BRP Sierra Madre. Kwento ni Facundo, 2 beses silang binangga ng China. Sa ikalawa, pumaibabaw na ang bangka ng China at tumama sa kanya ang matalim na bahagi nito na ikinaputol ng kanyang daliri. Nung pagbangga po na pa ako out of balance, na tumba. Ngayon, ma'am, yung rib na to, yung sana ako bumagsak, doon rin siya bumagsak po. Liwanag ng Philippine Coast Guard, nasa area lamang sila pero natagalan ang kanilang pag-rescue. The whole process took more than 12 hours because it was a very tense situation. It took a while, but we did. So we did 3 things. Madam Chairman, Let's allow him to finish. We extracted the personnel, we provided medical aid, and we towed the destroyed boats. Sa tindi ng nangyari, isa lang ang pinaniniwalaan ng sugatang Navy. Hindi siya may tawag na aksidente, ma'am eh. Intentional, ma'am eh. Okay. Intentional yung pagbangga, pagbutas, pagsira. Ayaw na nilang resupply rotation sa Ayungin, ma'am. Ayaw kaming pa-resupply yun, ayaw paakyatin. Ayon sa Department of Foreign Affairs, malinaw na inconsistent o hindi sumusunod ang China sa napagkasunduan ni na Pangulong Bongbong Marcos at Chinese President Xi Jinping na dapat ayusin ang magkakaibang posisyon sa pinag-aagawang teritoryo. It was really incomprehensible how the delivery of basic necessities to our troops on the BSP Sierra Madre could be considered a provocation that would justify an increased level of Chinese actions. And so, therefore, we believe their actions only intensified and escalated tensions. And certainly something we should be concerned about. Sa kabila ng nangyari, giit ng DFA, isusulong pa rin nila ang dialogo. Katunayan, nakatakda silang makipagpulong sa kanilang Chinese counterparts sa susunod na buwan. Tanong naman ng mga senador, baka panahon nang magkaroon ng military-to-military discussion ang China at Pilipinas sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. None, ma'am, during my time. They have a tendency of using the talks against us. Sa huli, nauwi sa executive session ang pagdinig dahil maraming tanong ang hindi pwedeng pag-usapan sa publiko. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Nagmatch ang mga fingerprint ni na Bamban Mayor Alice Guo at nag-Chinese national na si Guo Huaping na dumating sa bansa noong 2003. Ayon sa isang senador, patunay ito na Chinese national si Guo. Kaya dapat anyang madaliin ang pagsasampa ng quo warranto case para mapaalis siya sa pwesto. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Mel, Ivan, Emil, matapos nga pong lumabas ang pagsusuri ng NBI ay lumabas na magkapareho ang fingerprints ni na Mayor Alice Guo at ni Guo
Ping. Ito nga po yung Chinese national na dumating sa Pilipinas noong January 12, 2003 na hininala ng ilang senador na tunay na pagkakakilanlan ni Guo, ang mayor ng Banban na inuugnay sa operasyon ng illegal na pogo doon. Ipinadala na ng NBI sa Senado ang kanilang findings. At ayon kay Senadora Riza Ontiveros, ibig sabihin lang nito, iisang tao lang ang mayora at ang Chinese national. Isa raw itong Chinese national na nagpapanggap na Pilipino para bigyang daan ang mga krimen na ginagawa ng mga POGO o Philippine Offshore Gaming Operators. Insulto raw ito sa mga botante ng Banban, mga institusyon ng gobyerno at mamamayang Pilipino. Nanawagan naman si Ontiveros sa Solicitor General na madaliin ang pagsasampa ng co-warrant of case laban kay Guo na magbibigay daan para mapaalis ito sa pwesto. Dapat din daw mapanagot si Guo sa mga krimen na kanya umanong Pogo Hub. Nagpasalamat din si Ontiveros sa NBI sa mabilis na aksyon nito. Ayon kay NBI Santiago, matibay na ebidensya ang fingerprints kaugnay sa pagkakakilanlan ng isang tao. Narito po ang mga pahayag ni NBI Chief Jaime Santiago. When we check yung fingerprint ni Guo Huaping Ilin and compared it with na kinuha noong 2006 at yung fingerprint impression ni Guo Alice Ilial, we found it to be similar, the same, one and the same person. Fingerprint, dactyloscopy is an infallible science of identification. No two persons, even twins, will have the same fingerprints. Conclusive ito. Sa korte, conclusive ito. Hindi, walang dalawang tao sa buong mundo na magkapareho ng fingerprints. Emil, ayon sa opisina ni Ontiveros, ang kinumpara po ng NBI ay alien fingerprint card ng Chinese national na si Guo Huaping mula sa NBI Master Files at ang files po ni Mayor Alice Guo. So, Emil, sinabi rin sa ating panayam dito kay NBI Chief Santiago na patuloy silang makikipagtulungan sa Senado. Emil? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo.